Hello guys, talagang patuloy pa rin yung pagtaas ng presyo ng diesel sa ating bansa, hindi ba? Kaya hindi natin maiwasan talaga na umaray o sumakit yung bulsa natin every time na gagamitin natin yung mga sasakyan natin, lalo na kung diesel engine pa ito. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung mga tips na may bibigay ko sa inyo para mapatipid sa konsumo ang inyong diesel engine na sasakyan? Yan yung pag-uusapan natin. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Tip number 1, iwasan ang pagiging mabigat ng paa sa accelerator pedal. I guess kapit naman to kahit sa ang klase ng sasakyan, kahit mapa-diesel man yan or gasoline. Pero sa diesel engines kasi, gusto talaga ng diesel engine yung smooth lang yung pag-accelerate natin, lalo na kung coming tayo from full stop. Usually, kapag ka dinidiin natin agad yan, lalakas din yung konsumo ng diesel sa ang ating sasakyan. Kaya lalakas tayo sa gastos. Kaya maintain lang natin yung around 2,000 to 2,500 RPM, lalo na kapag ka cruising na tayo sa mga expressway. Minsan, mas nakakatempt yan kapag ka nakaturbo yung ating diesel engine. Kaya iwasan natin masyadong dumiin guys. Lalo na kung hindi naman kailangan, hindi tayo nagmamadali. Mas makakatipid pa kayo dyan. Next, regular nyong i-maintain ang inyong mga air filters. Yung air filters, yun yung nilalagay natin sa air intake ng ating diesel engine. Tandaan, ang diesel engine, kailangan din niya ng maraming air. Kaya kapag ka-restricted yung pumapasok na air kasi barado or marumi na yung air filter ng ating sasakyan, talagang mahihirapan mag-compensate yung ating diesel engine. So ang gagawin ng ECU niyan, magdadagdag ng maraming fuel to compensate dun sa kulang na hangin sa combustion. So kapag nagdagdag ng maraming fuel, syempre mas malakas ka sa konsumo mo sa diesel. Kaya make sure natin palagi na religiously sinusunod natin, hindi lang tayo basta nag-oil change, kundi tinitingnan din natin yung ating mga air filters. For more info about air filters, meron din tayong video dedicated para dyan. Next, gamitin ang engine braking at tamang gear. Kapag ka nagda-drive kayo at nakita ninyo na papalapit na kayo sa mga stoplight, matuto tayo mag-anticipate. Ibig sabihin, huwag na tayong nakatapak pa sa accelerator pedal. Pwede na natin bitawan yon. Kasi yung mga modern diesel engines, meron silang tinatawag na fuel cut-off feature. Kapag ka binitawan mo yung accelerator pedal, titigil din muna siya sa pagbuga ng maraming fuel sa yung engine. Kaya mas makakatipid ka kapag ka ganun yung style ng driving mo. So, i-anticipate nyo muna. Kung malapit na kayo mag-stop, bitawan nyo yung accelerator pedal, i-maximize natin yung momentum. Mas makakatipid na tayo sa fuel, mas magiging smooth pa yung driving natin. Next, linisin ang tinatawag nating exhaust gas recirculation valve or EGR valve. So madalas nating naririnig yan sa mga diesel engine. Ang purpose kasi niyan, nire-recycle niya yung ilan sa mga exhaust gases pabalik sa ating engine to improve emission ng mga diesel engines na sasakyan natin. So over time kasi nga nare-recirculate niya yung mga exhaust gases, nagkakaroon niya ng dumi. Nagiging barado yan. So lumiliit yung opening niya hanggang sa tuluyan ng hindi na mag-open. Kapag ka ganon, ang nangyayari, lumalakas siya sa konsumo ng fuel. Kaya kapag ka pinalinis natin yan, na mararamdaman nyo agad, nag-i-improve yung power, nag-i-improve yung fuel consumption ng inyong diesel engine. So tuwing kailan ba pinapalinis yan? Usually around 40,000 to 50,000 kilometers kapag ka kayo ay nagpapa-heavy PMS. So make sure nyo nakasama yan o nalinis na yan. Next, i-check natin yung tinatawag nating suction control valve or SCV. Makikita ito sa mga modern CRDI na diesel engines. Ang purpose nito, i-regulate nito yung pumapasok na fuel sa high pressure fuel pump. Kaya kapag ka may problema ito or marumi ito, ang nangyayari, hindi pantay yung power. Minsan malakas, minsan mahina, erratic yung power na nabibigay sa inyo. Siyempre, kapag kulang yung power nung ginagawa natin, tumatapak tayo sa accelerator pedal ng higit pa to compensate dun sa mga power na nawawala dito. Kaya, lumalakas yung konsumo natin sa diesel. Kaya make sure natin na ipacheck kung malinis ba or kailangan ng palitan itong suction control valve para ma-make sure natin na okay yung pressure ng fuel
at makatipid tayo sa diesel. Next, ipalinis or i-calibrate ang inyong mga fuel injectors. Kagaya ng mga gasoline, meron ding fuel injector sa mga diesel engine. Ang purpose ito, mag-i-spray ito ng fuel sa combustion chamber ng ating mga makina. Kaya dapat ang spray niyan ay parang mist lang. Kapag ka nagkabara yan, kahit konti, nagiging patak. At kapag nagiging patak, nasasayang yung fuel na binubuga nun, yung diesel. So, nangyayari, lumalakas kayo sa diesel kasi incomplete yung combustion, kulang yung power. So, tatapak kayo ng tatapak to compensate for that. Kaya dapat pinapakalibrate or pinapalinis natin ang mga fuel injectors ng ating diesel engine from time to time. Usually around 50,000 to 60,000 kilometers. Madalas sinasabay yan sa mga heavy PMS din. Next, i-check natin kung working yung thermostat ng ating diesel engine. Tandaan natin, marami kasing maling connotation dito sa Pilipinas kasi daw mainit dito sa Pilipinas, so mas maganda tanggalin mo yung thermostat para dire-diretso daw yung flow ng kulat mula sa iyong radiator papunta sa iyong engine block and vice versa. Pero mali yun. Sa mga modern EFI engines, kasama na rin yung mga modern diesel engines na may ECU, kapag ka wala kang thermostat, ibig sabihin tuloy-tuloy yung pasok lang ng coolant sa makina natin, nakikita ng engine na parang sobrang lamig pa palagi ng ating engine. Nakikita yan ng ECU. Kaya ang ginagawa ng ECU, dinadagdagan niya ng fuel sa mixture para maabot niya yung normal operating temperature ng ating engine. So nangyari, more fuel, more konsumo sa diesel. Kaya lumalakas tayo sa konsumo kasi akala ng engine natin malamig pa yung makina natin. Kaya kapag ka natanggal na or wala ng thermostat ang inyong diesel engines, ibalik nyo yan. Madali lang naman yan malaman mapapansin nyo, ang tagal niyang umakyat sa gitna ng temperature gauge ng inyong sasakyan. Kapag matagal, ang layo na ng tinakbo nyo, nasa 1 port pa rin, magduda na kayo, ibig sabihin wala ng thermostat. Yan. So time na yon para ibalik nyo yung thermostat na yon. So yun lang guys, yung ilang mga tips ko na specific sa mga diesel engine na mga sasakyan. Siyempre, alam naman natin sa mahal ng krudo ngayon, talagang every drop counts. Every wave na mapapatipid natin yung sasakyan natin sa pagkonsumo ng diesel, napakahalagang bagay yan. Kaya kung susundin nyo yung mga tips na sinabi ko sa inyo guys, makakatulong yan para ma-maximize ninyo yung bawat pumapasok na diesel sa inyong diesel engines. Siyempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, share mo naman sa mga friends mo, lalo na yung mga may diesel engine na sasakyan. At meron ka pa bang ibang mga ginagawa na tips sa yung diesel engine car? Comment down below kasi excited din ako malaman yung mga yan. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.